Good morning, fellow mathematicians. Welcome back to our video. Today we're going to discuss the topic involving what is mathematics through the historical perspective. Let's write it in the topic. What is mathematics? What is mathematics? And we'll dive into the historical perspective. This is the historical perspective. Now, let's define what mathematics really is. Mathematics came from the Greek term mathematica. Mathematica, a term that generally refers to entirety of knowledge or subject of instruction or study. So, kumbaga yun yung etymology ng word na mathematics, right? Now, mathematics involves the study of issues of either quantitative or spatial nature. In particular, concepts on numbers, size, order, or form acted as innovators. Innovators yan, yung mga concepts ng numbers, size, order, or form. Innovators daw yan in every ancient civilization. It was obvious that our ancestors has this desire to comprehend our natural world around them. As soon as they have appreciated their physical world, they have invented numeration. Diba? Numeration is the first embodiment of mathematics. So basically, guys, what I'm trying to say here is that mathematics really serve as an innovation by the mga ancient na mga ninuno natin, etc. Kumbaga kasi, di ba tayo as humans, we have a lot of characteristics, di ba? Tayo ay nanggaling sa kingdom Animalia. Di ba? Kung naalala niyo, yes, we are discussing biology here. Animalia. And this kingdom Animalia, we have a different trait from this kingdom. Alam niyo kung ano yon? We have the capacity to think and to apply what we are thinking. Kumbaga, meron tayong capacity to understand and comprehend and apply what we are understanding kung ano yung nakikita natin, di ba? Ngayon, yung mga panahon na ito, di ba, yung ano natin, yung mga ancestors natin, meron silang capacity to think. Di ba? Tinitingnan nga nila yung natural world natin eh, di ba? Actually nga, baka hindi pa English yung language nila nun eh. And marami silang different languages or onomatopoeia na tinatawag, di ba? Mga tawag dito, mga sounds na nagsisilbi para sa kanilang communication, di ba? Unga bunga, ganun, di ba? Mga ganung mga sounds, di ba? Mga onomatopoeia, etc. So, what I'm trying to say here is that mathematics has become a way of survival. Kumbaga parang this is used for survival basically kasi sasabihin ko mamaya may mga possibilities na this was used to hunting, etc. Pero for me, or basically, mathematics started by the concept of quantifying objects. Siyempre, nauna mo nang malaman yung quantity before we can actually count. Kasi 'di ba, di naman sila nagsimula sa pag nagbibilang 1, 2, 3, etc., 'di ba? Hindi naman sila ganun nagsimula. So, as they have learned and appreciated the physical world, doon na na-invent yung tinatawag na numeration, 'di ba? And numeration was the first concrete representation of abstract notion of quantity, 'di ba? It can be seen that every ancient civilization has their very own numeration system. Tayo, 'di ba, ina-adapt natin yung Indo-Arabic system. 'Di ba? Indo-Arabic system, yung nagsisimula sa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Tama? Yan yung Indo-Arabic system. Yan yung pinaka inaano natin ngayon. And this in the picture was the ancient Greeks. In fact, they are very smart. Kung titignan nyo dyan, talagang gumagamit pa sila ng compass to fully draw a circle. And they are debating a lot of things. Because of them, we are having the mathematics that we having right now. And now, let's move on
let's ask the question. Di ba, sinabi ko nga kanina, yung numeration daw is the abstract representation of the notion of quantity. Ang magandang tanong dito, Sir, how did the notion of numeration took place? Paano? And that is why we have a lot of perspectives sa titignan sa pagde-define ng mathematics. Now, let's start by the historical perspective. Come with me, guys, and let's embark this journey of what is mathematics. Ngayon, a possible sequence of events on how the numeration system came to be. During the ancient times, titignan natin yung pictures na to. During the ancient times, most of the tribesmen are hunters. They travel to one place or another depending on the abundance of meat for them to eat. Their concepts of quantity are limited only to the number of animals they see as their source of food, possibly as directed by their fingers. Diba kung titignan nyo, to be honest, wala naman silang way of counting eh. Yung, ano ba, may isang mammoth doon, may isang parang usa doon, or kung ano bang animal, di ba? Wala silang way of counting. Parang ganun. Parang alam lang nila is to survive. Basically, to survive. So, for me, basically, nagsimula talaga ang notion of quantity, quantifying things, when we started to, kung gusto natin mag-survive, basically. Yung survival talaga natin eh. Makikita nyo sa picture, oh. Tingnan nyo. Diba? And diba, noong mga panahon na ito, we have no ways of storing food. Diba? Wala pa tayong ibang mga paraan. Eh, nagawa lang, kasi ganito guys, basically what I'm trying to say is that the concept of quantifying things started basically when people started to become greedy. So may parang nagiging sakim na ng konti. Kasi, kumbaga parang makikita mo, yung mga animals na yan, halimbawa, may isang tribe, gusto nila marami silang hunt basically. Kasi bakit? Kasi para makasurvive, marami silang makain, 'di ba? Para makakain sila, 'di ba? Kaya nagkakaroon na ng pagbibilang ng ilan ang meron sila. Parang ganoon. Tingnan niyo si SpongeBob dito, 'di ba? Parang gutom na si SpongeBob and Patrick diyan. And ayun nga, ito yung mga parang drawing sa mga caves ng mga ancient people para ma-describe yung ginagawa nila during those times. Diba? Yan yung pinakasimula, kumbaga. They started to become greedy and gusto na nila mabilang, gusto nila masabi, marami silang mauhuli in order to survive. Kasi yun yung isa sa mga characteristics na nasa kingdom animalia eh. We have the ability to consume the other species para maging source of energy, diba? And we have the ability to think. Yun. Ibig sabihin, no, isipin nyo, ang math nag-start sa isang spark sa utak natin para masabi and para makasurvive. Yun yung pinaka dito, mahalagang notion dito eh. For survival. Diba? And next. Susunod ha. Ngayon. Kasi diba, hindi naman laging pare-pareho ang panahon dito sa mundong ito. Ngayon, changes in the climate may have forced them to have some adjustments. Yung mga hunters na yun, on their way of living. Ngayon, because of that fact of life, the hunters na nakita natin kanina, ito, became farmers. They become farmers. As farmers, they are forced to count one's harvest and herd. Diba? Kung makikita nyo ito yung mga changes in the climate natin eh, diba? Itong picture na ito, diba? Ngayon, as farmers, they are forced to count one's harvest and herd. Di ba kailangan masukat mo na, ay marami ba akong para sa tribe ko? Marami ba akong ganon, di ba? Marami ba yung mga hayop na naalagaan ko, etc. Pangalawa, they have to measure and survey their lands. Kasi syempre, di ba, despite the fact na wala pang mga dun dati, mga surveyors, etc. Syempre may mga tribes na yan, di ba may kanya-kanyang area yan. Alam mo, para may parang area sila na dun lang sila and dapat dun lamang sila. And kapag nag-trespass ka dun, baka may mga consequences dun, di ba? Tama ba? Kaya, di ba, yun yung mga kailangan nilang gawin. Pangatlo, devise a calendar that would indicate the proper time to plant crops. Isipin nyo, di ba, may parang mga panahon yan, seasonal yan, di ba?
Halimbawa, sa pagtatanim ng bigas, di ba, may ganitong period dito sa Pilipinas. Ganun din sa kanila, syempre. Di ba? So, yan yung mga, yung mga hunters na nakilala natin kanina in the mode of history, naging farmers sila. Di ba? Ayun. Napapansin nyo, di ba, lahat ng mga ginagawa mula noon, kahit napaka-basic pa lamang, yung survival, yung pinag-uusapan, it involves the numeration or quantifying things or basically counting, di ba? So, yun. Next. So, wala pa na next dito. Ano tayo? Aangat tayo. So, di ba, nakita nyo ulit si SpongeBob and gigilid tayo. Di ba? Yan. Ayun. Susunod. 'Di ba yung nakita niyo na yung mga parang tawag dito, yung mga tribes na yon, nagkaroon na sila ng farming, naging ability nila to produce their own food. Ngayon, self-sufficient agricultural communities has soon enough dominated the land and collaborated to form one government. Halimbawa, marami silang tribes, tapos nakakita sila ng possibility to collaborate with one another. And kasi self-sustaining sila, nakakapag-produce sila ng their own food, nakaka-survive sila, and nagkaroon na ng concept ng government, 'di ba? Kumbaga dito sa Pilipinas, sa history natin, yan yung mga barangay, tapos nagkaroon ng mga tribo tayo, tapos yung pumasok na lang yung mga Spaniards, kaya tayo nagkaroon ng municipalities and such. Parang ganun lang yung tinutukoy ko dito. Ngayon, with one government, they have to, one, keep track of their growing population kasi syempre, hindi naman maiwasan as part of Kingdom Animalia, it is a part of our nature to procreate. Number 2, recruit and maintain their military might. Kasi syempre, 'di ba, yung mga uso yung mga panahon dati ng pananakop. Kasi nga 'di ba sabi ko, in order to survive, kailangan marami kang food stocks, and syempre may power ka. And with that power, nagiging greedy na yung mga tao, kaya 'di ba? And in order to protect the one's tribe, kailangan magkaroon ng military might. And ito nga yung mga taga-England dati, 'di ba? Mga cavalries nila, kaya pinalakas nila talaga yung nila. And 'di ba, tingnan niyo dito si Mulan, 'di ba? Yung military might niya, 'di ba? Napaka-noble talaga yun ni Mulan. Susunod, they have to recon and do some tax collections, 'di ba? In order to that government to function well, 'di ba, kailangan nila magkaroon ng fund, and 'di ba? Ayun 'yun. And ito yung dito sa picture na to, makikita nyo yung yung nagkakaroon ng census within the Romans, mga yan. And this is the tax collection, for example. Yan. And ngayon, a possible sequence of events ngayon nga ito, historically, mathematics came into existence for a need to describe what they need into the quantitative aspect. Diba? Almost always in practical terms, the demand to account their harvest in livestock, diba? To measure geographical borders, yun yung mga usage ng math dati, diba? To mark the growing population, to sustain taxation and basic trade, all of which are observed by the ancient civilizations, including the Egyptians, ito mga Egyptians, diba? Egyptians and Babylons in the Afro-Asian lands, China and India in mainland Asia, and the great empires of South America. Diba, tingnan niyo ito yung mga Babylons, ito yung mga Babylonians basically, yung mga Chinese, ito yung mga Egyptians, diba? Egyptians, and this is the Mayans, diba? In the South American, diba, naalala niyo yung pelikulang 2012, yung Mayan calendar na matatapos daw ng December 21, 2012, yung Mayan calendar, sila yon. So, what I'm trying to say is that mathematics really is a part of our history. Yun yung gusto kong sabihin. Kumbaga, its beauty encompasses our ability to survive way back then. Diba? Ibig sabihin, kumbaga, for survival, yun yung purpose ng mathematics dati. And diba, dahil dun sa survival na yun, nagkaroon tayo ng great mathematicians, including the names of Euclid, yun nga, si
di ba, si Da Vinci, even Da Vinci, sa mathematician, di ba? Yung nakikita mo nyo nga yung mga symmetries ng drawings niya, etc. Even our face, we are encompassing mathematics here. Diba, yung symmetries ng face natin, yung tenga natin involves a golden ratio, which we're going to talk about later on in this course. Tapos, diba, yung mga physicists natin, diba, ibig sabihin, from that fact na for survival, and diba, yung nagkaroon ng concept ng greediness kasi gusto marami yung sa isang tribe or sa isang tao para mabuhay, ngayon, nandiyan yung mga integrals, mga derivatives natin, or kung mga algebra. So, if you're going to tell me that what I'm going to, anong gagamitin ko yung math, para saan yung math? Basically for survival, diba? Isipin mo, we are not able to do this video without the concept of mathematics, diba? And that's what I'm trying to say. Mathematics is beyond beautiful, diba? So, I hope you learned something today. In the next video for this Mathematics in the Modern World series, we're going to discuss the philosophical perspective of how we define mathematics. Until then, mathematicians, good night and have a great day. Goodbye.